Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na ito ng Balitang Coast Guard, pag-uusapan natin ang tatlong mahalagang development pagdating sa kakayahan at modernisasyon ng Philippine Coast Guard, o PCG. Ito ay tungkol sa kanilang delayed na Remote-Controlled Weapon Station Project, ang opisyal na pagkomisyon ng Piper Navajo Chieftain Aircraft para sa Maritime Domain Awareness, at ang nangyayaring pag-antala sa Helicopter Acquisition Program ng PCG na dapat sana'y nakatuon sa Disaster Response at Maritime Patrol. Habang lumalala ang tensyon sa West Philippine Sea, mas nagiging mahalaga na mapalakas ang kakayahan ng ating Coast Guard sa maritime law enforcement, search and rescue, at maritime domain awareness. Ngunit ang tanong ngayon, nabibigyan ba ng sapat na suporta ang PCG? O sila ba ang isa sa mga institusyong pinaka-nakakalimutang pondohan sa panahon na sila ang pinakakailangan? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Una, PCG 12.7 mm RCWS project, from 2 units to only 1. Kasalukuyan ngayong muling itinitender ang PCG 12.7 mm Remote Controlled Weapon Station Project. Ang RCWS ay isang modernong weapon mount system na nagbibigay daan sa mas ligtas at mas epektibong paggamit ng heavy machine gun mula sa mga barko. Hindi na kailangang exposed ang gunner sa open deck habang nag-ooperate, dahil pwede itong eye control mula sa loob ng vessel gamit ang optical sights at stabilized mounting. Sa maiksi, mas accurate, mas ligtas, at mas reliable kumpara sa manual gun mounts. Ang orihinal na plano ay 2 unit ang kukunin ng PCG gamit ang NACOL budget. Ngunit sa bagong tender, 1 unit na lamang ang naka-allocate sa parehong halaga. Ang tanong dito, bakit lumiit ang quantity kahit hindi naman nabawasan ang pondo? Isa sa mga mataas na posibilidad ay ang pagbaba ng value ng Philippine peso laban sa US dollar. Marami sa mga defense at maritime equipment ay imported, at ibig sabihin, tumataas ang presyo nito sa merkado dahil sa foreign exchange conversion. Kung dati, kaya pang 2 ang mabili sa budget na yun, ngayon baka 1 unit na lang ang practical at achievable ayon sa presyo ng suppliers. Bukod dito, may isa pang implication, kahit maliit lang ang bilang, tuloy pa rin ang procurement. Ibig sabihin, may commitment ang PCG na mag-upgrade ng firepower capability lalo na sa kanilang offshore patrol vessels na patuloy na nakikipagharap sa harassment incident sa West Philippine Sea. Ngunit malinaw na mas mabagal at mas limited ang modernization ng Coast Guard kumpara sa Navy, lalo na sa aspektong armament. Sa karagatan na puno ng intimidation at pagpapakita ng puwersa, mahalaga ang deterrence. At kung isang RCWS lang ang mapapalakas sa ngayon, hindi ito sapat para magsabi ng, handa tayo. Pangalawa, Piper Navajo Chieftain, opisyal na nakakomisyon. Lumipat naman tayo sa pangalawang balita. Opisyal nang nakomisyon ng Philippine Coast Guard ang kanilang Piper PA-31 Navajo Chieftain aircraft. Isa itong twin-engine light aircraft na karaniwang ginagamit sa transport, light patrol, at aerial reconnaissance roles. Bagamat hindi ito kasing advanced ng maritime patrol aircraft tulad ng C-295 MPA o ng mga CN-235 na ginagamit ng ibang bansa sa Southeast Asia, malaking tulong pa rin ito sa maritime domain awareness efforts ng PCG. Ibig sabihin, kaya nitong mag-monitor ng maritime surface activity, tumulong sa search and rescue, mag-report ng illegal fishing, smuggling, o kahit ang presensya ng foreign vessels na hindi naga-announce ng kanilang identity. May mga nagsasabi na maliit at luma ang aircraft na ito kumpara sa kailangan ng bansa. Totoo yun, ngunit dapat din nating tingnan ang konteksto na sa ngayon, halos lahat ng new big-ticket acquisitions ng PCG ay nakafocus sa water-based platforms. Ibig sabihin, mas inuuna ang pagbili ng mga barko kaysa pagtatayo ng isang robust aerial surveillance wing. May logic dito, mas malawak ang patrol ang coverage ng mga barko pagdating sa law enforcement at rescue. Pero sa panahon na ang maritime conflict ay heavily dependent sa early detection, identification, at monitoring,
dapat sana ay dahan-dahan ang lumalakas ang aerial surveillance assets ng PCG. Sa ngayon, ang Piper Navajo ay magsisilbing gap filler aircraft, habang wala pa ang mas modernong, mas purpose-built maritime patrol platforms. At pangatlo, helicopter acquisition stock, hindi na pa-prioritize sa NEDA board. Ito ang pinakamahalaga at pinakakritikal na bahagi ng balita. May plano ang Philippine Coast Guard na bumili ng 7 maritime disaster response helicopters. Malaki ang role sana nito sa humanitarian assistance, search and rescue, emergency medical transport, at maritime monitoring. Kung tutuusin, ang helicopter ang isa sa pinaka-importante sa maritime operations dahil kaya nitong lumipad ng mabilis, mag-land sa mga hayop na lugar, mag-abot ng relief, at magsagawa ng sea rescue ng direkta. Ngunit ayon sa impormasyon, hindi pa ito pinaprioritize para maaprubahan ng NEDA board, na siyang final green light para magsimula ang proyekto. Ibig sabihin, nakapila pa ito, natutulog sa proseso, at tila wala pang urgency mula sa mga economic planners ng gobyerno. Sa panahon na, tumataas ang presence ng foreign vessel sa ating exclusive economic zone. Mas dumadalas ang harassment at dangerous maneuvers. Lumalakas ang bagyo at natural disasters kada taon. Ang ganitong helicopter fleet sana ay highly strategic at life-saving. Ngunit bakit hindi ito mabigyan ng budget priority ng Department of Budget and Management? May nagsasabing inuuna ang infrastructure, social aids, at iba pang domestic spending. May nagsasabing kulang ang fiscal space. May nagsasabing political priorities ang nagdidikta kung sino ang mabibigyan ng budget. Pero sa huli, ang epekto nito ay malinaw, humihina ang maritime response capability ng bansa. At ito ay hindi hypothetical. Ito ay na-test na ngayon sa West Philippine Sea. Bakit hindi napopondohan ng tama ang PCG? Kung babalikan natin ang mga nangyayari sa West Philippine Sea, halos araw-araw may harassment reports. Kadalasan, ang pinaka-frontline sa mga insidente ay hindi Navy, kundi Coast Guard. Dahil ang Coast Guard ang pangunahing responsible sa law enforcement at medical assistance sa mga marino, mangingisda, at civilian maritime activity. Ngunit, sa kabila nito, tila sila pa ang huling nabibigyan ng pondo. Ang Navy ay may modernization pipeline. Ang Air Force may jet fighters at transport aircraft programs. Ang Army may missile systems, artillery upgrades, at drone acquisitions. Ang Coast Guard, karamihan ay donations, grants, at soft loans. Ang internal budget modernization nila ay mabagal at limitado. Sa isang maritime nation na binubuo ng higit 7,600 na isla, hindi ba dapat Coast Guard ang isa sa pinakamalalakas na uniformed service branches? Sa ngayon, ang RCWS project ay natuloy, pero nabawasan ang quantity. Ang Piper Navajo Chieftain ay operational na, pero ito ay isang pansamantalang asset lamang. Ang 7 Coast Guard helicopter project ay naiipit sa proseso at hindi pa napaprioritize. Habang tumataas ang hamon sa karagatan, naiipit ang ating Coast Guard sa pagitan ng responsibilidad at kakulangan ng pondo. Sa susunod na mga buwan, mahalagang bantayan natin kung may political will ba na pondohan ng PCG nang naaayon sa role na ginagampanan nito para sa seguridad ng bansa. Dahil ang usapin dito ay hindi lang tungkol sa assets. Usapin ito ng proteksyon sa ating karapatan at soberanya. Usapin ito ng buhay ng mga mangingisda, mga coastal communities, at ng kinabukasan ng West Philippine Sea. At sa balitang yan, nananatiling bukas ang tanong, kailan tunay na magiging priority ang Philippine Coast Guard?